love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, life was awesome. Pero hindi ko alam kung bakit nagsasuffer ako ng ganito katindi. Sobrang sakit, DJ Chini. Itago mo na lang ako sa pangalang Hano. My second time. But this one is more updated na. September din noon, few years ago. Nagkaroon kami ng heated argument with my wife. Itago na lang natin sa pangalang Aubrey. Ayaw niya kasing pumayag na dalhin ko yung anak namin doon sa amin, sa Cotabato. Gusto ko lang namang makilala ng parents ko ang apo nila, makabanding. At syempre, gusto ding makilala ng anak ko ang lolo at lola niya. Kaya naman, hindi na ako nagpumilit dahil hindi naman ako mananalo sa argument namin ng wife kong si Aubrey. Para wala na lang gulo, hindi na ako nagpumilit pang dalhin siya sa Cotabato. Kaya nanatili siya doon sa mother-in-law and father-in-law ko. Pero this was not the first time we had a fight over such issue. Bago pa kasi kami kinasal, akala kasi niya ni Aubrey na mula ako sa super rich na pamilya. Medyo marunong lang manamit, magdala. Mukhang mayaman nga siguro ang itsura ko. But when she came to know that I'm from a middle-class family lang, ayun na, doon na nagsimula ang pag-a-argue niya sa akin. All the arguments, hindi na matapos-tapos. Arguments after 1 month of our marriage. Her parents were separated for the past 18 years noon, and they were living in hand-to-mouth situation. So para bang nung nag-separate na ang parents nila, nahirapan ng maitaguyod ang pamilya. After so much effort, nakipag-reconcile ako sa wife ko. And ask her na magkita kami at kumain naman kami sa labas. Pero alam mo ba, Chin, bago siya pumayag, dahil sa argument na yon, 2.5 months siyang hindi nagpakita sa akin, hindi nagparamdam. Umalis kasi siya sa bahay namin at dun siya nanatili sa mother-in-law ko kasama ang brother-in-law ko. Kasama na rin ang daughter ko. And that time, wala na yung kanyang tatay. Sobrang happy ko nang makita ko siya. After 2.5 months ba naman. So parang akala ko reconciled na kami kasi pumayag na siya. Kinumusta ko siya, pati ang daughter namin. Pero sabi niya, bilhan mo naman ng mga damit ang anak mo. Kasi wala na siyang bago. So ako naman, dahil bagong sweldo, hinayaan ko siyang mamili. Bili dito, bili doon. Sabi ko, yung sayo din. Sabi niya, hindi pa ako tapos. Talagang bibili ako ng para sa akin. Ganyan kasi si Aubrey. Hindi pwedeng wala sa kanya. Hindi pwedeng wala siyang bibilhin para sa kanya. Okay lang naman yun sa akin. Asawa niya naman ako.
nga lang, napakasobra yata ang pagiging materialistic niya. Yung hindi naabot ng kakayahan ko. Yung hindi aabot ng bulsa niya. Tapos nagpaparinig siya na luma na daw ang kanyang cellphone. Sabi ko, sige, pag nakasahod ako uli, bibilhan kita ng bago. And so, after a few months, I gifted her a new phone. Kinuha ko yung luma niya. Ayaw niya pa sanang ibigay. Pero sabi ko, aanhin mo naman tong luma. Papaayos natin. Nasira kasi ang phone niya, Chin. Sabi niya, hindi na daw maaayos yun. Pero sabi ko, susubukan lang natin. After a couple of days, nakuha ko ang cellphone niya. Sa mobile tech, kinuha ko ang backup at chinek ang data. All of a sudden, nakita ko ang daming nude photos niya. Yes, Chin, hubot-hubad na mga pictures niya. Nakakagulat. Hindi ko lubos maisip na kayang gawin ng asawa ko yun. Para saan? Para kanino? Dahil yun lang na time ko nakita ang mga nude pictures niya. Ang masaklap pa, nakita ko sa isang chat. Nakashare ang isa sa mga semi-nude photo niya doon sa isa niyang dating schoolmate. At ang schoolmate na yon ay lalaki. The next morning, when she was getting ready for office, tinanong ko siya ng maayos. Nagsishare ba siya ng hindi kaaya-ayang picture niya with someone na hindi ko alam, na hindi ka nais-nais tingnan? Pero sabi niya, hindi In Bisaya pa, nga nung mag-share-share man daw ko anabi. Para saan? Para sa unsa? Galit pa siya, Chin. Sinigawan pa ako. Naloko-loko daw ako, baliw daw ako. Para mag-isip ng ganun sa kanya. Buang mantingali ka. Anong nangutan namang kaingana? Pero dahil na-provoke niya ako, nilabas ko ang lumang cellphone niya. Nagulat siya dahil gumana. Pinakita ko ang semi-nude picture niya. At nakita niya, naka-open doon sa gishare niya na isang lalaking dati niyang schoolmate. She was stunned. For 2 days, she asked me to forgive and forget all of those things. Biglang parang asong bumahagang buntot. She even swore to God, pati na sa anak namin, na hindi na daw niya uulitin. So she asked for forgiveness all over again for committing such things. Ayaw na daw niyang mangyari yun uli. Naengganyo lang daw siya dahil tinukso siya. Gusto lang niyang pakita na okay pa ang katawan niya. Na sexy pa siya. Sino namang babaeng may asawa ang mag-share ng semi-nude photo para ipakita ang buong katawan niya sa isang schoolmate niyang lalaki? Matino ba ang asawa na yun? Then came few months after. Na-remember ko pa ang exact date nun. She was so worried for some time. Para bang for a month or maybe a little more.
Sinundo ko siya sa office nila. Tapos, kumain kami sa labas. When we reached home, after the shower, nagpalit na ako ng damit. Nag-relax. But after a few minutes, pumasok ang daughter namin sa kwarto. Tinanong ang mother niya, ang asawa kong si Aubrey. And since I had no idea, I started to find her. She was seated in her mother's washroom and talking to someone. Nakita ko, Chin. Gigil na gigil siya habang nakikipag-usap kung sino mang kausap niya sa phone. Pero naririnig ko ng konti, boses lalaki. Ngumingiti. Paaliwalas ang muka, para bang kinikilig. Hindi niya nakitang nakasilip ako, nakatingin sa kanya. That was devastating. I felt like I had given her the second bullet when she had missed the first one. Nakadalawa na siya. I politely called her name. And when she came out, hiningi ko ang phone niya. Pwedeng patingin ang phone mo. Hindi naman siya nag-refuse. Iniabot niya sa akin dahil nakikita niya sa akin na mukhang galit ako. I checked the call log history. Nako, everything was cleared. Walang call logs. Walang text messages. Nothing. So dinilit niyang lahat. Para wala bang ebidensya? May kausap siya sa phone. Pero bakit wala na sa history? And then with some tricks, I got the last... At nalaman ko na ang lalaking kausap niya kanina ay yung lalaking na-isharean niya ng nude photo niya. Kinausap ko si Aubrey. Pero dinodoblehan niya ng malakas na sigaw. Hindi na kami magkarinigan. Kung malakas na ang boses ko, mas malakas ang sa kanya. Para bang ino-overpower niya ang boses ko. Para hindi ko lang siya marinig. Or hindi niya ako marinig. Ako na mismo ang umalis sa bahay. For a few weeks, hindi ako nagsalita. Hindi ako nag-contact sa kanya. Hindi ako nag-chat. Doon lang ako sa Cotabato. And finally one day, I went to her office para kausapin siya. Para sabihin sa kanya kung ano ba talaga ang plano niya. Magbabago pa ba siya para sa anak naman lang namin? Pero alam mo, Chin, nung pinakiusapan ko ang guard, na sana'y makalabas ang wife ko para kausapin ko ng saglit. But she denied to come out and told me na mayroon daw siyang meeting. Hindi daw siya makakalabas. Sabi ko, sige nga, ilagay mo sa speaker ang phone. But she refused. Galit pa siya. Duda na talaga ako. So I left the place. When I reached home, nandun na siya. Pero ayaw i-open ang door. Instead, itinapon niya lahat ang mga damit ko sa labas. Pati mga gamit ko, mga sapatos ko, at iba pang mga gamit. Alam mo yung nakakaloka lang, Chin. Nakakainis isipin na para bang tinolerate pa nila ang anak nila dahil yung mismong brother-in-law ko at yung mother-in-law ko andon katabi niya. Pinagtatawanan pa ako habang tinatapon at ako naman pulot ng mga damit. Ang sabi ko, bakit mo sa akin ginagawa to?
Ikaw ang may kasalanan, ikaw may ginagawang kababalagan. Bakit ako ang ginaganito mo? Pero sabi niya, tuturuan niya daw ako ng leksyon. Na para bang binaliktad niya ang storya. Kaya siguro, walang kaalam-alam ang nanay niya at ang brother niya sa pinagagawa niya. Binaliktad niya nga ang kwento. Kesyo, ako ang nambababae. Alam mo yung, dahil sa kwento niyang kabaliktaran ng katotohanan. Lahat ng relatives niya, iniisip na ako ang may kasalanan. Ako ang may mali. Ako ang nagtaksil. Lasinggero daw kuno ako. May babae daw kuno ako. At pabaya sa aming anak. I requested her to reconcile with me. Still, she told a fake story to everyone. Alam mo yung ipinagkait niya sa akin ng 4 long months ang anak namin. Kahit gustong gusto ko nang makita. Gustong gusto ko nang makabonding. In this tough time, my parents supported me. My close friends helped me a lot para ma-overcome ko ang pain. Ipinagkakait niya na sa akin ang anak namin. Pinakasalan ko ang wife kong si Aubrey dahil sobra ko siyang mahal. Although it was a simple marriage, although na-disappoint si Aubrey dahil hindi naman pala ako anak mayaman talaga. Middle class nga lang. Pero dahil doon siguro, dahil sa disappointment niya, dahil gusto niyang makahuli ng mayamang lalaki at mapagbigyan ang lahat ng kanyang kagustuhan. Pero Chin, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ngayon. Dahil hanggang ngayon, hindi niya pa rin pinapakita ang anak namin at baliktad pa rin ang istorya na kumakalat sa amin. Sana'y mapayuhan niyo ko. Ano ang gagawin ko? Hanggang dito na lamang ang inyong kamags, Hano. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.